mo kung makakaya, Sierra Madre. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang aking bansa. Iingatan ko kayo hanggang dulo. Basta iingatan nyo din ako. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, ibang nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all. At isama na nila mga sarili. Hi guys! Nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Tara, samahan nyo ko. Balang araw, hindi mo na kailangan bumawi ng tulog dahil babawian ka na ng buhay. Sige, puyat pa. Magandang araw! Welcome sa AI Ngayon. Jewel, alam mo ba na ang paksa natin ngayon ay patuloy na uminit ang AI at ang mas mapanilang na deepfake? Tama, Medj. Ang deepfake ay isang synthetic media na may iba't ibang uri. Audio, video, hindi kaya imahe na gawa ng AI na hindi totoo. Ang malaking hamon nito ay mas nahihirapan ng mga tao sa pag-distinguish sa kung ano ang totoo sa hindi online dahil masyado itong makatotohanan tingnan. At dahil dito, humihina na ang tiwala sa digital information. Kaya naman, nagpadala tayo ng field reporter upang magtanong sa 3 random strangers para malaman ang kanilang mga pananaw. At ngayon naman kasama ko si Mang June, isang kapitan sa barangay ng San Pablo. Ngayon, may question po ako sa inyo. Familiar po ba kayo sa deepfake? Opo. Dahil yes, ano yung pakiramdam mo kapag ka nakakakita ka ng AI-generated na balita, photos, and videos? Wait lang, yun ba yung mga parang peking video like tinatapal nila yung boses ng ibang tao? Yun ba yun? Yes. Well, nakaka-disappoint kasi dapat lahat ng information dapat hindi na pinepeke. Tapos medyo nakakatakot kasi hindi naman dapat ganun eh. Parang nakaka-mislead. Oh, dahil dyan sa opinion mo na yan, magtitiwala ka pa ba sa mga ganong videos na nakikita mo online? Parang dalawahan na kasi Kasi unang-una deepfake yun. Tapos what if gamot yung ini-introduce nila? What if maka-apekto yun sa mga manonood, di ba? Parang di na 50-50 na. Okay, so what's your name? Sheena po, I'm 22, college student from Bulacan State University. So ayan, may tanong ako. Sa tingin mo, ano yung mas matinding banta ng deepfake? Yung paggamit nito sa mga sikat na mamamayan like politicians or mga artista or yung paggamit nito sa mga ordinaryong tao? And bakit? For me, parehong masama. Pero mas malaki yung banta nito sa isang simple at ordinaryong mamamayan. Kasi kapag sikat ka, pwede ka naman mag-post sa social media or i-content mo na yung lahat ng AI or lahat ng pinopost sa'yo about deepfake informations or videos is hindi totoo, pwede kang mag-deny. Pero kapag isa kang ordinaryong mamamayan, katulad ko, estudyante, simpleng estudyante, mahihirapan kasi malaking reputasyon yung masisira sa akin at sa ibang tao na ordinaryong mamamayan. So, ito ay pinaka malaking paglabag ng privacy at personal identity. Ayan, maraming salamat Miss Sheena. Balik sa inyo, Midge. Napakalino na mensahe mula sa Tambayan, Jewel. Ang pangamba sa pagkawala ng tiwala at ang banta sa personal na pagkakakilanlan ay napakataas. At tulad ng sinabi ng ating interviewee, may problema sa batas at etika. Ang Pilipinas ay kulang pa sa malakas na batas laban sa deepfake misuse. Kaya, para sa ating mga future broadcaster at maging sa publiko, ang ating trabaho ay tiyakin ang katumpakan at katotohanan ng mga impormasyon na ating ipinapakalat. Kailangan natin maging manatiling, mapagbantay at gamitin ang teknolohiya ng may responsibilidad. Huwag nating hayaan na ang pag-unlad ng ating teknolohiya ay makasira sa ating integridad at sa tiwala ng publiko. Maraming salamat sa inyong pagtampok sa AI Ngayon. Hanggang sa muli, maging matalino sa inyong pagkonsumo ng media. Bye-bye!